Mabuhay! Kamusta kayo? Welcome back sa ating munting sulok sa internet ang Tara Alamin Natin. Tara, alamin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating kalusugan sa pinaka-chill na paraan. Ngayon, itutuloy natin ang ating poop series part 2. Natuwa ba kayo? Kung na-enjoy nyo ang unang bahagi kung saan tinalakay natin ang iba't ibang shapes at colors ng ating poop, this episode is definitely for you. Kung hindi nyo pa ito napapanood, I highly encourage you to check it out. Link is in the description box below. Para sa episode na ito, tutukan natin kung paano natin mapapanatiling healthy ang atal bowel movements. So without further ado, let's dive right in. Number 1 sa listahan ay ang high fiber diet. Kapag sinabi nating high fiber diet, importante talaga na maisama natin ito sa ating daily meals, lalo na para sa smooth na bowel movements. Pero alam nyo ba na madaming pagkain, lalo na ang fruits at vegetables, na madali lang mahanap sa Pilipinas ang mayaman sa fiber? Halimbawa, mangga at papaya. Hindi lang masarap kainin pero puno rin ng fiber. Isama mo pa ang mga gulay tulad ng kalabasa, okra, kangkong. Super accessible sa ating local markets ng mga yan. Isa pang tip ay ang pagkain ng kamote instead of white rice or bread. Alam nyo ba na ang kamote ay isang excellent source of fiber plus masustansya pa? Perfect ito bilang part ng breakfast or kahit bilang snack during the day. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang mga legumes tulad ng munggo, which can be a great addition to any meal for the extra fiber boost. Pero syempre, as always, make sure na wala kayong ibang sakit at tolerated nyo ang lahat ng mga pagkain ito. So, madali lang mag-include ng 5 fiber food sa ating diet. Choose locally, eat healthy, and let's make sure our digestive system is happy. Number 2 tip, hydration is key. Alam nyo ba na ang dehydration ay isa sa mga common causes ng constipation? Yes, kaya crucial ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Aim for around 8 glasses of water a day, though this can vary depende sa inyong activities at lifestyle. Ang tubig ay hindi lang basta pampapawi ng uhaw. Ito ay tumutulong sa pag-dissolve ng nutrients para mas madaling ma-absorb ng ating katawan. At syempre, sa pagpapalambot na rin ng ating poop. Kapag hydration ang pinag-uusapan, hindi lang plain water ang hero ng ating kwento. Dito sa Pinas, blessed tayo sa dami ng natural and refreshing options na hindi lang pampatanggal uhaw, kundi packed rin with nutrients. Nangunguna dyan ang star ng hydration, ang buko juice or young coconut water. Hindi lang ito refreshing, puno rin ito ng electrolytes na perfect para ma-rehydrate ka after a long day under the sun or pagkatapos mo mag-exercise. Buko juice is a natural isotonic beverage, meaning kaya-kaya nitong replenish ang body fluids natin ng mas mabilis compared sa plain water. Plus, it's low in calories and has high potassium, making it a heart-healthy choice. Isipin nyo, isang natural na inumin na swak sa panlasa, affordable at madaling mahanap saan man sa Pilipinas. Pero hindi lang buko juice ang a hydration hero natin. Mga fruits like pakwan o watermelon, pepino o cucumber, and melon are also great sources of hydration. Bakit? Because these fruits have high water content na nakakatulong din sa ating daily fluid intake. Imagine, kumakain ka na ng masarap, nahahydrate ka pa. Number 3 tip, exercise sa pang-araw-araw na gawain. Usapang exercise naman tayo, pero huwag kayong mag-alala. Hindi natin kailangan ng gym membership dito. Sa Pilipinas, marami tayong pang-araw-araw na gawain na maituturing ng exercise. Simple lang pero effective at siguradong swak sa budget dahil libre lang. Una sa listahan ang paglalakad. Alam nyo ba na yung paglalakad natin papunta sa tindahan, simbahan o kapitbahay ay isang magandang form of exercise? Ito ay aerobic exercise na nakakatulong sa pagpapalakas ng puso at baga. Dagdag pa natin ang kaunting brisk walking para mas maging challenging. Pangalawa, ang paggawa sa bahay. Opo, tama ang narinig nyo, ang pagwawalis, paglalaba,
paglilinis ay mga physical activities na nakakapag-burn ng calories. Imagine, habang naglilinis ka ng bahay, you're also getting your daily dose of exercise. Dalawa na ang natapos mo, malinis pa ang bahay, fit ka pa. Pangatlo, gardening o paghahalaman. Isa itong relaxing pero effective way to get moving. Bukod sa physical benefits, nakakatulong din ito sa mental health dahil nakaka-relax ang pakikisalamuha sa kalikasan. Kaya sa mga plantita natin dyan, you are on the right track. Pang-apat, hindi mawawala ang traditional games like habulan, sipa, patintero at luksong baka. Bukod sa pagiging masaya at interactive, great way din ito to stay active. Perfect ito for weekend family bonding ng mga pamilya natin. Panglima ay ang paborito ng lahat ng titas, ang Zumba. Ang Zumba ay isang fun at energetic na dance workout na talaga namang pinapakilig ang ating katawan. Maraming libreng Zumba classes sa mga barangay, parks at community centers, kaya isama na ang buong pamilya at mag-Zumba. Pero 'pag talagang tamad ka, marami naman sa YouTube. Search mo na lang at malibre ka pa ng exercise araw-araw. Hindi natin kailangan ng fancy equipment para manatiling active. Maraming options sa paligid natin na pwede gawing araw-araw. Gawing exercise ang mga pang-araw-araw na gawain at siguradong mapapabuti nito hindi lang ang ating tiyan at physical health, pati rin na rin ang ating mental well-being. Kaya tara, galaw-galaw! Number 4 tip is probiotics for the win. Una sa listahan natin ay ang yogurt o kefir. Pero hindi lang basta-basta yogurt ha. Look for yung may live and active culture sa label. Isa pang swak na option ay ang homemade atsara, yung pickled papaya na madalas kasama sa mga Filipino dishes. Hindi lang ito masarap na side dish, mayaman pa ito sa probiotics dahil sa fermentation process. Huwag din nating kalimutan ang mga fermented drinks like tuba, which is traditional coconut sap wine. Tandaan lang na moderation is key sa pag-inom nito. Pero syempre, for non-alcoholic option, magstay na lang tayo sa yogurt at kefir. At wait, meron pa ang paborito ng lahat, ang kimchi. Bagamat Korean ito by origin, popular na rin ito sa Pilipinas at madali nang mahanap sa mga local markets at Korean stores. Perfect ito as a spicy and tangy addition to your meals na hindi lang magpapasarap, magbibigay pa ng healthy dose ng probiotics. So, madali lang, di ba? With these local and accessible options, you can easily incorporate probiotics into your daily diet and help maintain a healthy gut. Tandaan, a happy gut is a happy life. And then number 5 tip is castor oil at abdominal massage. Sa mga natural remedies, isa talagang standout ang castor oil, particularly sa pamamagitan ng massage. Pero ano ba talaga ang magic behind this wonder oil? Ang castor oil ay mayroong high concentration ng isang compound called ricinoleic acid na may powerful anti-inflammatory properties. Kapag ina-apply ito sa tiyan sa pamamagitan ng massage, ang castor oil ay nagiging epektibong tool para ma-stimulate ang bowel movements at maibsan ang abdominal discomfort. Ang gentle massage with warm castor oil sa abdomen ay maaaring makatulong sa pag-stimulate ng peristalsis o ang natural na pagsasagawa ng intestines para itulak ang stool palabas. Ito rin ay nakakatulong sa pag-release ng trapped gas sa intestines na nagiging sanhi ng bloating at abdominal pain. Pero, paano ba ito gawin? Gentle massage the oil in a clockwise motion around the belly button area, focusing on the lower abdomen kung saan matatagpuan ang intestines. Then, pwede mo apply ang warm compress bag pagkatapos. Ito ay maaaring gawin ng ilang minuto araw-araw, especially kung nararamdaman ang constipation o bloating. Pero tandaan, always listen to your body at huwag ipilit kung meron kang discomfort or pain. At syempre, kung meron kayong existing health conditions o buntis, importante na kumonsulta muna sa inyong healthcare provider bago subukan ang castor oil massage. Ngayon, let's focus more sa medyo underrated pero super effective yung abdominal massage nga na sinasabi ko.
Yes, you heard it right. Isang gentle way para ma-stimulate ang bowel movements ay through a soothing abdominal massage. By gently massaging your abdomen in clockwise motion, sinusuportahan mo ang natural movement ng large intestine, which can help alleviate bloating and constipation. Best time to try this? Maybe a few minutes before you get up in the morning or bago matulog sa gabi. Make sure na gentle lang ang pressure to avoid any discomfort. Plus, it's also a great way para ma-relax kayo. Number 6 ay ang ating mga over-the-counter remedies. If you find yourself na kailangan nyo pa ng higit pang tulong para matulungan kayong mailabas ang inyong poop, there are other over-the-counter options like fiber supplements, stool softeners, and mild laxatives. Pero these should be considered the last resort after trying all our natural methods. And always best to consult with your healthcare provider muna before trying out any new supplement or remedy. At ito ang ating mga tips para mapanatiling malusog ang ating digestive system. Sana ay natutunan ninyo ang mga helpful na impormasyon ng ating binahagi ngayon. Remember, ang ating kalusugan ay nasa ating mga kamay. By incorporating these simple yet effective tips into our daily routine, we can take proactive steps towards better digestive health at overall wellness. Kaya wag nang mag-atubiling subukan ang mga natural na solusyon na ating tinalakay ngayon. And don't forget to share this video with your friends and family para maging masaya at malusog ang lahat. At kung nagustuhan ninyo ang ating video, pwede ba akong maglambing na ikaw ay mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga helpful tips at informative na content. Just click the subscribe button below and hit the notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Tara, alamin natin ang mga bagay na importante sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, reminding you to stay healthy, stay safe, huwag mag-panic, just stay informed. Bye-bye!